Pang-bata ba talaga ang Mario or pang-adults? Kasi kapanahunan 'to ng Gen X at millennial, 'di ba? Yes! Uy! Hello, highlighters! It's Leo here and welcome back for another highlight. So tara, start agad since marami akong kwento sa inyo. Mamma mia, it's Mario! Ang ganda, no? Siyempre, in every purchase of a Happy Meal, it comes on this Super Mario Galaxy Movie Happy Meal Box. Si Mario. Sa side niya, nandito rin si Lumali, si Bowser, and of course, yung planet ni Bowser. Ayan. Huy! And at the back part, balik ulit natin. Huy! Oh, sa tingin nyo, sino unang ibubuksan natin na Happy Meal toy? Dali, guess muna kayo. While pinapakita ko yung Happy Meal box. And on the back part, here's the design of the generic Happy Meal box. The Happy Meal face, di ba? Na smiley. And kumikilang siya. Since that's the galaxy stars. And at the back, at the other side, may QR code. So, scan to explore the galaxy. And for this time, i-scan na muna natin ngayon before natin i-flex yung mga toys. Kasi same lang yung mga gimmick ng toys eh. Para naman mas fun yung pag-unbox natin. And besides the Happy Meal box, merong head strap na binibigay randomly. So again, hindi po siya binibigay 1:1 sa Happy Meal. Randomly siya binibigay sa mga nag-order ng Happy Meal. Basically for kids. And of course, sa mga kids at heart dyan, pwede naman siguro humingi kung may makita kayo na namimigay yung mga staff. Diba? Like me nakakuha. Of course, here's Yoshi and Mario. And syempre, excited ako dito kasi napanood ko na agad as early as April 1 si Super Mario Galaxy movie. Yan. So, yan. The first Happy Meal toy that we're going to unbox is Bowser. Hey. Yan. So, mag-unbox ako while kinukwento ko yung nangyari. So, yun nga, na-invite ako sa advance screening or premiere ng The Super Mario Galaxy movie here sa Philippines. So, ginanap siya sa Mega Mall, sa IMAX. And actually, ang daming adults, ang daming kids, ang daming natuwa na adults. Kaya nga, di ba, sa first part ng movie, kini-question ko, kung pang-adult ba talaga siya or pang-kids? Sa totoo lang mas nagandahan ako sa Super Mario Galaxy movie than the first part. Kasi ang daming elements dito na maganda, visual stunning, and then the like. Okay, and huwag kayo maniniwala sa Rotten Tomatoes na ang baba ng ratings. Kasi super ganda kayo. Anyway, here's the first toy. Here's Bowser Galaxy. Bowser, I mean. Or yung kalaban ni Super Mario. Or the arch nemesis of Mario. Yan. Here's the closer look. Oops. Yan. So, it's basically a bag charm. Or pagka ganitong position siya, pwede mong gawing desktop or table standy. Like, yan. Ganun lang siya. Diba? Kung gusto nyo i-display. But pwede rin siyang gawin bag charm or keychain. Like this. So, there's nothing to do naman masyado dito sa toys. Pan-display lang talaga siya and pang-collect. Diba? Hindi siya tumutulong, hindi siya umiilaw, hindi umiikot yung toy, hindi gumagalaw. So basically, it's a solid figure lang. There's no point of articulation, hindi nagagalaw yung arms, anything. Yan, solid figure lang siya with background. Ano may background niya dito? Wait. Oh, okay. So yung background niya is the Rehabilitation Castle. Yan, just watch the movie para malaman nyo ano yung sinasabi ko. Kasi sa first movie ng Super Mario, kasi 'di ba sa dulo na lumiit si Bowser. So there's a small castle for rehabilitation para bumait siya. So yan. Ang ganda ng movie, promise. Magugustuhan niyo ng super. Mga adults, mga kids mag-enjoy. Okay. So before the other toys, let's scan first the QR code. Kasi may kinalaman to sa mag-explain ko sa inyo later yan. So here's the virtual adventure game.
So, the Super Mario Galaxy movie only in cinemas. So, showing in cinemas is starting April 4 sa Philippines. So, let's play the game. Okay, so let's play. Kasi to, pick a character to discover their story. Yon. So, syempre, let's pick Bowser. Pero wala si Bowser. Kaya later on na lang natin siya i-click, ha? Okay, so i-off ko muna. So, before we go along with the virtual reality game, so let's move forward muna sa next toy. So, we're done with Bowser. Of course, again, the arch enemy of Super Mario. And next toy would be, sige, si Super Mario na tayo. Yan. By the way, hindi siya blind box sa Philippines, ha? Kasi sa US, blind box. So, Super Mario is a plumber. Yan. Tama ba? Italian plumber si Super Mario. Yan. And actually, alam nyo, kung player kayo ng mga early 90s na sa family computer ng Mario, naku, super mag-enjoy talaga kayo dito. Yan. So, here's the closer look of the toy. Yan. So, parang nag-fly dito si Mario, 'di ba? Para siyang lumilipad. But basically, hindi siya lumilipad kasi nagagawa lang niya yung mga iba-ibang tricks kapag nakakain siya or nakakakuha siya ng mga upgrades or yung mga power-ups. Yun. So, it's a circle. I'm not sure but it's a circle. Pero ito, para siyang size ng shape ng lemon since kasi ka-shape siya nung galaxy ni Bowser. Yun. So, hindi siya lemon. Itong circle, wala namang masyadong kinalaman. Okay, do. So, ito yung star, may kinalaman naman dun sa movie. Yan, okay. Okay. So, let's resume with this one. So, let's click Super Mario. Yan. Ayan, lumilipad nga siya. Diba? Sa galaxy. Uy. So, ganito lang siya. Ganito lang yung virtual, Actually, it's not a virtual game. Para pinapakita lang yung galaxy nila. Yun. Diba? So, we're done with Mario. Ang bilis, no? So, kasi, lang talaga siya, standy or bag charm. So, punta na tayo sa son ni Bowser. Okay, so dalawa na agad. Ayan, here's Bowser Jr. and Wonder Bowser Jr. Okay, so let me explain. Anong difference ng two? Yung first one, like this one, ito yung, tawag dito? Yung, what do you call this one? Yung normal na, na itsura ng anak ni Bowser. Yan, si Bowser Jr. Okay, ito yan. Wait, nag-blur siya. Yan, okay. So, ito, paintbrush, kasi ito yung superpower niya. Dito na kukuha. O, same yung shape ng likod, di ba? Yung galaxy. Yan. Napagkamalan ko nga tong anak ni, I mean, si Bowser to, na bata. Pala hindi. Anak pala niya to. So, ito naman, si Wonder Bowser Jr. is nagaganito siya kapag hindi naman siya transform pero nagaganito yung kulay niya kapag gumagamit siya ng power. Yan. Diba? Kasi pag sa Super Mario, diba, parang pag gumagamit ng mga power-ups and upgrade, nag-iba yung kulay. So, yan siya. And it's basically a bandana. Bandana lang to. Para siyang neckerchief na bandana. Nilalagay lang sa, sa teeth. Sa ngipin. Yon. Kasi like this one, tingnan mo, cute-cute kasi niya, di ba? Tapos pag nagalit siya, hindi mukhang, monstrous. So, gumagamit siya ng ganito. Yon. And nag-iba yung kulay. So, here's the side-by-side comparison. Yun. Cute lang. Actually, ang liit lang ng toy. Since wala siya dun sa virtual reality universe exploration, yung galaxy nila, so let's move forward na with the next toy. And next would be Yoshi na lang. Yan. So, si Yoshi, yan, meron din kasi, nasa, credits. By the way, speaking of credits, kapag manonood kayo ng Super Mario Galaxy movie, may 2 post-credits siya. So, wag kayo agad aalis. And there's a hint sa pinaka-last na credits
for the upcoming or the sequel of the Super Mario Galaxy movie. Yes, may part 3. Okay. So, here's Yoshi. Ang cute-cute ni Yoshi. At napakabait niya, actually. Yan. At ang cute ng story ni Yoshi sa movie. Kung paano siya napunta sa world nala Mario. Panoorin nyo na lang. Kasi pag kinuwento ko, di ba wala ng thrill. Yan. And best in at IMAX. Lalo na kung 3D. Yan. Okay. So, here's Yoshi with egg. Pag kumakain siya, actually, any kinakain niya. At umaba yung dila niya. Tapos, after that, nagiging itlog. Wait, i-open ko lang yung virtual game. So, let's find Yoshi. Yan. So, for this one, nag-explore kasi si Yoshi sa city. Yan. Ito ang dahilan kaya siya napunta sa Super Mario Galaxy. Again, ayokong ikwento lahat para panoorin nyo. So, syempre, after Yoshi, proceedan muna tayo kay Luigi. Yan, okay. So, actually, sa una pa lang, napagkakita ko kay Luigi, nag-wonder na ako, bakit siya frog? So, it's an upgrade. Okay? It's a power-up. And ginamit niya to, one of the scene doon. Yon. Actually, papanoorin ko ulit kasi ang ganda nga niya. Huwag kayong maniwala sa Rotten Tomatoes. Ewan ko sa mga movie critics na yun. Hindi masaya. Yan, nag-swimming kasi sila nito. And, ano yon? Basta, ang ganda nitong part na to, yung nag-swimming siya at gumamit siya nito. Kasi, para mag-save ng mga toad. Okay, yun lang yung hint. Wala na akong babanggitin. So, yan. Pero sana may other version ng ni Mario and Luigi, no? May power up and yung plain lang na Luigi. Yun lang. But it's still cute naman din. Okay. And as speaking, meron din tayong dalawang hindi nalabas na toy from other country. It's Birdo and Fire Mario. Sad, diba? Hindi na naman kompleto. Okay, so kay Luigi. Ayan. Yung nagsiswimming si Luigi na frog. Cute. Sayang lang, no? Ang plain nung toy, ang plain din nung sa virtual game na lang ngayon. So, next up, let's proceed with Toad. Yan. Si Toad naman, okay. Si Toad, may kinalaman kay Peach. Or kay Princess Peach. I-open na rin natin. Kasi si Princess Peach, di ba, ito yung sinave ni Mario dati sa first part ng movie. Okay, so di ba nauna pa si Peach ipakita. Wait lang, sige, si Peach muna. So here's the closer look of Peach, Princess Peach, na may hawak na umbrella. Yan. May kwento rin tong umbrella na to sa movie. Kaya watch niyo na. Highlighters. Yan. Mas maganda siya pag nakaganito. Pero for display, no, ang cute lang rin. At least, pwede nyo i-display na ganito. Double purpose rin siya. Yan. And next up, here's Toad. Yan. Wala si Toadette. And I'm questioning, and I'm wondering nga din, nasan si Toadette sa movie. Maybe sa next part na yun. Okay? Yan. Here's Toad. Kasi dito, nakasama ni Princess Peach si Toad sa movie, sa Another Adventure. Ayun. And alam nyo ba, si Princess pala, tagapangalaga ng mga Toad. Ayun. And deeper or more story kapag pinanood nyo yung pelikula. And let's explore their galaxy. Kay Princess Peach muna. Yan. So here's the castle of Princess Peach. Oh, nice, diba? Ang ganda ni Princess Peach, no? And next up, doon tayo kay Toad. Ay, wala si Toad. Uy, wala nga si Toad. So, sakto, here's the last two na hindi natin na-unbox yan. Anyway, here's Toad and Princess Peach. Diba? And next, and the last two would be Luma. Yan. Si Lumali kasi the color blue. Here's Luma and Princess Rosalina.
Okay. So again, yung story nito, ayokong spoil sa inyo. Kaya watch nyo na lang. Kasi may kinalaman si Princess Peach kay Princess Rosalina. Okay? Akala ko nga rin dati, nag-upgrade lang ng look si Princess Peach. Pero hindi pala. Yan. Okay. So here's the closer look of Princess Rosalina. Wait, yung likod pala, sticker ba? Wait. Yung likod niya, yung background, hindi siya sticker. Printed siya. Kaya mas maganda kahit mabasa. Diba? Okay lang. Nanay sa bag niyo, no? Hindi siya ganun kalaki. And yun. Here's Princess Rosalina. And here's Luma. Ang ganda ni Luma. Ang cute. Hala. Actually, maraming color ang Luma. Kaya nakakatuwa. Sana iba-ibang color lahat nilabas nila, no? Pero no, parang mas fun kung may mga gimmicks yung toys. Pero first time natin magkaroon ng toy ng McDonald's na keychain na nagiging standee. Diba? It's nice pa rin naman. So, let's proceed with the Galaxy na. Yan. So, let's first start with Princess Rosalina. Yun, diba? Nakita nyo? Siya naman yung tagapangalaga ng mga lumas. So, si Princess Peach, inaalagaan niya yung mga toad. Si Princess Rosalina, inaalagaan niya si mga Luna. Yun, okay? So, next here is Luma. O, yan, di ba? Iba-ibang kulay nila. May pink, may green, may yellow. Cute. At napakakit ang mga Luma. Yun. And of course, just a recap again, since we're done unboxing the toys and exploring the galaxy of the Super Mario characters. So, here's Luma. Yan. Here's Princess Rosalina. Next up, Frog Luigi, Super Mario, Bowser, Toad, Princess Peach, Yoshi, and of course, Bowser Jr., and the Wonder Bowser Jr. O yan. Sa total of 10 toys, sa tingin nyo, sino unahin nyo sa lahat? For me, si Bowser. Kasi usually, sa mga previous release ng Super Mario, laging si Bowser nilalabas. And what can you say nga pala sa toys ngayon, since wala siyang gimmick? Kindly comment down below, highlighters. Pero it's nice pa rin naman, since ngayon, mahilig tayo sa mga anik-anik, diba? Sa mga sabit-sabit. So, pwede niyo isabit sa pants nyo, sa bags, diba? Pwedeng anywhere. As keychain, diba? Pwede. And if ever, when you're done, pwede nyo i-display lang sa mga kung san-san. Anyway, that's it. Hope you subscribe, hit the notification bell, and be one of the certified highlighters. See you on the next highlight. Bye!